baka pwede mo akong bigyan ng dokumento dyan para ma-discuss ko rin yan, malaman ng taong bayan. Kasi nga, Sige. ang hirap lang nangyayari sa atin eh. Yung mga mismong involved sa flood control scandal, sila din yung nandyan nakaupo, di ba? Hindi ko nilalahat. Hindi ko nilalahat ha. Pero pagdating mo sa Kongreso, ayaw na imbestigan dahil may involvement sa flood control. Pati yung mga 18 months magsalita. Pagdating mo sa Senado, ganun din. May mga involved sa flood control, ayaw din nila magsalita yung mga sundalo. Yung dito sa NBI, kay Tony Melvin Matibag, lumalabas na nga yan, noon ko pa nakikita yung 1.2 billion na binabanggit mo. Ngayon ang naglinaw sa akin, iba pa pala yung lupa. Iba pang Paano lupa. tayo magkakaroon ng maayos na investigasyon? Maayos na investigasyon dito sa korupsyon nangyari kung lahat pala dito sila involved. At ito ang pinakamalaking krimen sa atin. Kung mayroon dapat resolbahin ang NBI, di ba? Ang mga korte, maging ang ombudsman at DOJ, ay itong flood control. Isang taon na, kaya Rick, mag-iisang taon na. Hanggang ngayon, hindi tumatahimik ang taong bayan. Patuloy ang galit ng taong bayan dahil wala silang nakikita. Lahat palabas. Lahat na lang pagpapakita. O ano nangyari? Ang ahensya ng gobyerno, ginamit sa'yo. Kaya Eric, ginamit sa akin. Investigasyon, patawag, lahat. Kaso, ibiruin mo, ilang milyong piso ang ginagastos nila para sa mga kawani ng gobyerno doon sa ginagawa ng investigasyon na ang dapat tunay na investigahan nila ay yung korupsyon. Yeah. Ito ang pinakamalaking krimen. Hindi lamang ng ating sa kasaysayan natin. Ito na ang pinakamalaking krimen. Pinakamalaking corruption, scandal, and crime in our history. Dapat itong bigyan nila ng talagang pagtuon at ayusin nila. Well, of course, nung panahon ng diktadura, di ba, nagkaroon ng PCGG, tinignan yung mga assets, inimbestigahan. Pero ngayon, 1.7 trillion itong pinag-uusapan natin eh. Grabe ito, Congressman Mike. Times 3, times 5? Yung mga nakita nating korupsyon ng mga nakaraang panahon? Grabe ito, Congressman Mike. This is the biggest in the modern political history. At kaya nga, tatanungin kita doon sa binanggit mo. Maganda yung sinabi mo na ang mga nagtitistigo, ang mga nagboboluntaryo ng impormasyon, mga whistleblowers, tsaka yung sumusuporta sa whistleblowers, kagaya natin, tsaka yung naninindigan na labanan ang korupsyon at pandarambong sa gobyerno, tayong inaatake. Kita mo, ang daming ebidensya na inilabas ang mga dating sundalo at pati na ang 4 na karagdagan. Pati si Saldico, naglabas ng 5 na mga videos. Ni isa dito, walang inimbestigahan itong si Matibag. Walang din case build up. Pareho lang sila ni Boying Rimulya. Ang hinahabol nila, yung mga naninindigan at lumalaban at nagpapalabas ng katotohanan. Gaano ito kabigat, Congressman Mike, para maunawaan ng mga taong bayan na ang mga naninindigan at nagbubunyag at ang mga lumalaban para mapatigil at mapapanagot ang mga sangkot sa pangungurakot ay siya ngayong hinahabol systematically ng gobyerno ni Marcos. At si Matibag ay naging isang rabid attack dog na walang nakakapagrinda sa kanya. How dangerous is this right now in our situation sa lahat ng pinagdaanan nating laban sa kilusang masa mula ng kabataan natin, mula sa panahon na inabot mo pang diktadura ng tatay ni Bongbong. At ngayon, gaano kaiba ito, Congressman Mike, sa karanasan mo? Una-una sa lahat, kay Eric, para lang malinaw sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon, ang nabilang ko mahigit kumulang 40 tao na magmula sa ating hanay ang kinasuhan. No? 40 tao na. Kasama ka dyan, kasama ako dyan. At lahat pa ng ating kasama, si Doc Lorraine Badoy, lahat ng ating mga kasama, kinasuhan. Dahil nagsasalita tayo, I think, Eric, ako siguro late pa ako pero kayo nagsalita kayo noong paman at ngayon nagsasalita kayo sa korupsyon. Ngayon, yung 40 na yan, ikukumpara mo doon sa kinasuhan nila, doon sa flood control, na talagang sinasabi natin pinakamalaking nakawan, pinakamalaking krimen dito sa ating bansa. Ang nakasuhan lang nila 6. Kasama na dyan, sa 6 na yan, si Senador Jinggoy at si Senador Bong Revilla. Doon sa mga kinasuhan pa lang 4, naging state witness pa si Henry Alcantara at si Yusek Bobby Bernardo. Tsaka si Opolensya, 3 na. Opolensya. Basta ang alam ko, nandiyan pa si Bryce, hindi lang binigyan to ng state witness. So, 6 sa ating 40 na.
kung titingnan po natin itong mga nangyari sa atin, katulad nung magsimula, katulad ako, Kairik, para lang malinaw sa taong bayan ha. Go Sa ahead. akin ho, nung naging tumakbo si Bongbong Marcos at si Inday Sara Duterte, ang katotohanan ka, Eric, nauna pa ako kay Bongbong Marcos. Wala pa si Vice President Inday Sara Duterte, ay binuo na yung Partido Federal. At ang sinabi niya sa akin noon, sumama ka sa amin. Dito sa Quezon City, ikaw ang maging tagapangulo ng NCR. Sumama ako sa Partido Federal. Nagkataon, nagsama si Pangulong Bongbong Marcos at si Vice President Inday Sara Duterte. Nagsimula ako magsalita noong lumabas si Sergeant Orly Gutesa. Yes. Nung Last year. magsalita, last year, si Sergeant Orly Gutesa, nagulat na ako sa mga binabanggit niya. Ang sabi niya, isang delivery, 46 to 52, kasi kinorek nung isang marine. Sabi niya, sir, hindi 46, 52 na maleta. Tama. Sabi ko, grabe. Tapos sabi niya, doon sa bahay ng Valle Verde, doon nagdi-deliver ng pera kung saan-saan nagagaling. Hindi ko namin kilala lahat, pero nanggagaling kung ano-ano. So ang thinking ko doon, Eric, kontrata. Pag may nabili kang kontrata, pumayag ang Appropriations Committee, dahil mo yung pera doon, nililista nila. Magmula Correct. doon sa Valle Verde, dinideliver nila kay Saldico sa bahay. Magmula kay Saldico, ibababa ulit yung mga muleta at i-deliver. Ang karamihan ay napunta kay Speaker Martin Romualdez. Correct. Tama ka, ni isang beses, kumuha ba sila ng CCTV, kumuha ba sila ng security log sa subdivision, sa Horizon, sa Valle Verde? Wala. Wala. Hindi nila ito Correct. inimbestigahan kahit konti. Ang delivery, ang sabi, 3 beses ang linggo. So, ito hong panggigipit ng ating mga kasama, Eric, makikita mo na, sabi lang, hindi, politika kayo. Paano nga ako naging politika? Kakampi ko nga yung mga yan kasama nga ako. Nung Oo. una pa lamang. Pero At hindi rin tumulong- ako. Kita namin, Congressman Mike, tumulong ka out of sincerity mo dahil naniniwala tayo that Marcos and Duterte tandem will bring changes, will bring the change, continuing change na binuo ni Pangulong Duterte. Nakita kita, kasama tayo. Nagsakripisyo tayo dyan. Wala Yes. tayong dahilan para sirain ang gobyerno. What we are fighting, tama kang binanggit mo, itong hindi na talaga tama, hindi na ito kayang tanggapin na makataong lipunan ang ganitong garapalan na pag-abuso sa pundo at pagnanakaw. Kaya nga sabi ko, nagulat kami nang lumabas ka last year because you keep your silence. Yes. Patuloy kang nagtahimik kahit alam namin naghahapdi ng puso mo sa nakikita mo mga pagsingaw ng kabulukan until you found out na talagang napakalala pala. Yung binabanggit mo kay Gutesa pa lang, hindi mo pa nasumpungan ang 18 former Marines, former soldiers Yes. na mas detalyado at malawak ang kanilang nalalaman sa direktang partisipasyon. So we are correct na this has nothing to do personally against Marcos or Romualdez. This is something that the nation must know and we have to look for justice para sa ating mga kababayan. Tama ba kami, Congressman Mike? Yes, tama ka Eric. Kaya nga, nung nagulat ako nung lumabas pa nga si Sergeant Gutesa, ang sumunod na lumabas ay si Saldico. Oo. Oh, nagkwento bigla si Saldico. Hindi lang yan ang nangyari. Ito yung delivery ko ng pera. Ito yung Yun. ginagawa ko. And ka Eric, alam mo na malaging congressman ako. Yes. Nagkabinete ko, katulad ng pakilala mo sa akin. Walang magiging chairman ng Committee on Appropriations kung hindi ka tao ng presidente. Kung Agree. hindi ka tao ng Speaker of the House. Speaker of the House. At napakalaking poder yan sa paggawa ng budget na nag-uusap kayo kung ano yung mga kailangan na priority ng budget. Kaya nung makita ko yung nagsalita si Saldico, doon ako unang nagsalita. At ngayon kay Eric, anong ginagawa nila? Ginagamit ang ahensya ng gobyerno. Sa ngayon, si NBI, si Attorney Melvin Matibag. Kaya nga sabi ko sa mga taga-NBI, Grabe. huwag po kayong sumunod dyan. Alam ko sa loob ng mga taga-NBI, matatalino mga yan. May respeto sa institusyon yan. Marami I nga agree. sumama dyan. Dahil sa prestihyo ng National Bureau of Investigation. Nako, naintindihan ko po kayo, wag po kayong mag-alala. Pero alam nyo rin kung gaano kabobo ang ginagawa niyan. At alam nyo rin kung gaano ang ginagawa niyang panggigipit sa mga tao. Ang ginagamit nila ngayon ang ahensya. Nagkaso ngayon kami ni Marcoleta Plunder sa Ombudsman's Office. Merong mga kasong investigasyon. Ginagamit maging ibang ahensya
ng mga government agencies. Talagang sinizero nila, tinatarget nila lahat ng kumakalaban at nagsasalita sa korupsyon. Pero Eric, simple lang naman eh. Kung walang kinalaman ang Pangulo sa korupsyon, Yeah. kung sinasabi nilang siya ang nagsimula at nagpapaimbestiga, bakit hindi niya pabayaan magsalita lahat? Exactly. Bakit hindi niya ipitin yung mga dapat ipitin? Bakit hindi niya sabihin, oh, ikaw Martin ha, ginawa mo yan. Inabuso mo yung iyong pagiging nasa posisyon na bilang speaker kita. Alam mo na wala ako dyan. Ngayon magdusa ka. Oh, Tama. Eric, Mike, tahimik na tayo ha. Ito yung mga problema. Lumabas na lahat ng Marines. Ito lahat ng may mga kaso. Ito na perang nakuha ko at ibabalik ko sa daang bayan. Eh di sana tahimik. Tapos Yan na. nangyari Eric, hindi. Ang lahat ng panggigipit nila at lahat ng ginagawa sa atin. Di ba? Bakit kami na nagsasalita ang inyong ginigipit? Kung walang alam si Presidente Marcos, kung hindi siya involved sa korupsyon na sinasabi niya, kung hindi siya mastermind, pabayaan niya magtuloy ang tunay na investigasyon. Exactly. Pabayaan niya makita ng tambayan ang katotohanan. At mula sa katotohanan iyon, bigyan niya ng ustisya ang taong bayan. Bigyan niya ng ustisya yung kinabukasan ng bawat batang Pilipino.